Si Brother Long ay tumingin sa unahan ng may takot. Ito pala ang libingan ng maharlikang pamilya ng Xiongnu na hinahanap nila. Ngunit pagpasok nila sa silid, nakita nilang wala na itong laman. Agad namang nadismaya ang lahat. Walang pagpipilian si Brother Long kundi mag-utos ng pag-urong. Ipinaliwanag ng nangungunang Jinshi ang isang matalinong tao para kay Brother Long noon. Dahil hindi mahanap ang lokasyon ng libingan, sa pagkakataong ito, mahahanap ko ang lugar na ito sa pamamagitan ng Longge. Kaya hiniling ko sa aking mga nasasakupan na kunin ang high-tech na detector para makapasok sa likod ng libingan. Direkta niyang pinasabog ng granada ang terometrong kapal ng pader. Sa loob ay ang tunay na libingan at sa gitna ay nakatayo ang isang gintong estatwa. Nagmamadaling inutusan ng lalaki ang kanyang mga nasasakupan na itali si Uncle Long at ang iba pa. Biglang naglunsad ng counter-attack si Uncle Long habang hindi pinapansin ng mga sundalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang paggalaw na ito ay ikinaalarma ng ilang tao sa loob. Walang choice si Kuya Long kundi makipaglaban sa lalaki. Habang hindi pinapansin ni Brother Long naglunsad ng sneak attack sa kalaban, aksidenteng natusok ng splash ang palad. Nang makitang walang kapangyarihan si Brother Long na lumaban, kaagad pagkatapos, hinila niya si Kuya Long at dire-diretsong naglakad. Biglang sinipa ni Brother Long ang kanyang mukha ng isang cart. Nawala ng malay ang lalaki sa isang iglap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasuntok siya ng lalaki. Direktang ibinaba ng lalaki ang kaso ng bomba. Sa tunog ng pagsabog, natumba rin ang gintong estatwa. Ang lalaking walang oras na tumakbo ay aksidenteng nadurog hanggang sa mamatay ng gintong estatwa. Isinulat din ni Brother Long ang karanasang ito sa isang libro at nakita ko ang babaeng pinapangarap